Alright guys, good day and another day for sharing the guaponess of our amigo. Scooping. Pilong kita dito. So, ito na yung pinaka request ng mga nakakarami, kasi na-mention ko kasi sa last video ko about crossover ng Kiki. Ito po yung blue. Ito yung gusto nilang makita yung loob at saka yung makita yung difference compare sa ibang model namin. Ito yung flagship namin. Yung di naman yung ganung flagship talaga, pero much better size sa ibang model kasi hindi to SMD and all are through holes parts. Ayan, ito yung input and yan yung output. Naka NE5532 yan lahat. Tsaka yung IC dito is yung stock dito is 4558. Sadyang pinapalitan ni boss sa factory ng NE532 yung output. And yung itong 16 pins ba to, quad op amp is naka TL084. So if I'm not mistaken, JFET yata itong mga TL series. I don't know, correct me if I'm wrong. If I'm right, please do so, correct me as well. Char Edward, you are right, not left. So ayan. So as for the moment, itong channel 1 is monitoring the input signal, which is galing sa ating audio analyzer na Panasonic VP7720A. Ayan. Shoutout kay pare Efren, yung si Barangay Tanod noon, yung Barangay Tanod, also known as Barangay Tanod, at saka Juan de la Cruz. Siya yung nagbigay. Salamat pre. Eto, still alive and kicking. So, ano nga ba yung output niya? So, makikita nyo dito, here, we have a balance output circuitry. Ayan. With circuit sensing, yung design niya. And, ayun yung schematic sa output. Kita ba? So, anyway, the point is, it is a balanced circuit output, which is very important sa mga katulad namin na nagsisetup, and for also noise reduction as well. Malakas din yung signal ng balance circuit, hindi lang balance output, tsaka balance input na rin to. For as of the moment, we are connected into unbalanced signal source. Ayan, yung isang digital ko yan, so Unity UTG 962E na function generator ay temporary. Pinapahinga ko muna kasi gusto ko yung analog feel ng ganito, yung pag sweep niya. 1 Hz yung increment at adjustment. Okay, output. This is the truth. This is it. Output check. Ayan. Yun. So sa mga nakakaalam, ayun yung balance output. Invert. Malalaman nyo yan. Invert. Ayun. Invert, back, non-inverting.
dito para kitang-kita. So binaliktad lang niya yung 1 at pin 2 at pin 3 output. Okay. Yung isang napansin ko as well, this is still not ano ba to, considered as exempted sa phase delay. Kita nyo yung input tsaka output is still vulnerable sa phase delay based on the frequency cut off, yung frequency cut off. Pero yan, pero kung ilalagay mo yan sa 350, ano, naka unity yung ano niya, yung delay, walang delay, basically wala siyang delay. Yan. Almost adjust mo, siguro yan 680. Yan. So sa 680 wala siyang delay, pero move on from 45 to yan, 45 to 680. Yan yung phase delay niya, kita. Anyway, madali naman yang i-correct sa mga digital processor like drive rack, loudspeaker management, anong brand gusto nyo, basta meron siyang delay processing. So walang issue po tayo dyan. And so naka unity yan. I'll try to change the frequency. Oh yun, may konting delay at around 80 Hz. Okay pa siya. Below 40 mayroon siyang konting delay. Above 80 ahead naman siya. So around 300, which is most likely hindi na tayo abot dun. Siguro around 200. Yeah, 200 Hz. Meron siyang konting delay, phase delay. Yeah. So ito yung input, yung yellow, yung dalawang blue at saka purple is yung output. So mag-unity yan, pabalik sa around 100 Hz. Yan, 100 Hz. Adjust mo siya, babalik naman yung delay 680. So wala tayong issue sa delay, wala tayong problem dyan. Yung concern ko lang dito is yung output mismo. Yan. Ito yung maganda kay Kiki. Sa mga may alam or knowledgeable about balance output, ayan, makaka-relate dito. Now let's proceed to the other channel. So let's set the frequency almost the same with the other channel, and you will see the difference. Okay. So pin 2 and pin 3, and here the input signal, and
monitoring probe for the input signal, and here we go. So ito yung input signal, which is very smooth and clean. Yung output niya, makikita nyo in 3, 2, 1. Ayun, yun lang. So ito yung output na mostly or halos lahat ng meron sa mga ganitong OEM na design, is ito yung makukuha nyo na output. So Edward, anyari Edward, bakit iba yung channel 1 saka channel 2? Edward lang nakakaalam noon. Oh yeah. Okay guys, to be honest, modified yung channel 1 tsaka yung channel 2 is stock. Gusto ko lang ipakita sa inyo na pwede nating i-modify yung mga stock at pwede natin ipagsabayan sa mga branded na mga ganito. Basically, kung meron kayong idea about crossover, ginagawa naman ng mga China brand yung gusto nating i-cut off o yung trabaho niya mismo. Ang problema nga lang is yung output compare with the originals. Iba yung original, malakas tsaka balance. As I'm assuming, because hindi pa naman ako nakakuha ng original, pero most likely ganun talaga, kasi yung PEQ na ginawa ko, yung kinopya ko, original naman yun. And also it also have a balance output na preamp, na op amp is balance siya. Yung circuitry mismo is balance. So no question sa mga original, diba? Pero kailangan pa natin patunayan yan soon pag dumating na yung in-order namin na original drive na DBX crossover. Ayan guys. So kung ganito lang yung problema, madaling i-fix yan dito lang sa Kiki. Pero exclusive lang sa aming product. Yan. Sa amin lang mismo yung mga ganito yung iniiba. So kung i-transfer natin sa kabila, pati na rin yung input, you will see the big difference between the modified and the stock. Yan. Naka-unity ganda. To confirm, ganda men. Yan yung hinahanap kong output. So I've tested this one from 45 Hz or below. We can do also 10 Hz. Yan, 10 Hz. Grabe delay. Hirap i-process ng 10 Hz sa sa digital. Sa analog naman, guhit na lang yan ganito. Yung mas okay nga ganito digital. Pero kuha pa rin niya yung gusto nating makuha. 10 Hz. Balik natin sa 100 Hz.
Sino? Ganda. Sobrang ganda. Konting modification lang, gumanda na agad. Yan. So, check sino nga ba yun nag request. Kalimutan ko tuloy nang nag-request. From my Avid si Mardo at Mardo 54321. So sa video ko sa silver or sa white namin na crossover, mas maganda yung bulate sa modified mo yan. Vlog din po sa blue nyo nakikicrossover kasi ganun sa akin, modify pa pagkausip. So, yan boss, ito na yung request mo. Shoutout also kay Sir Jefferson. Sa tingin ko po natural lang yan na may phase shift cutoff frequency that makes a 3 dB to 6 dB down to cutoff frequency relative to error frequency. The important is symmetrical yung output. Yes, yan yung sinasabi ko. Natural talaga yung phase shift with respect sa cutoff ng frequency. Ang important yung symmetry. Ito yung ginawa natin, yung symmetry. Yan. Shoutout kay Boss Jefferson Avila. Ayan boss. Ayan. So siya yung sino nga yun? Lumibog yung utak ko. Bakit may dyan? May battery. Ano battery? Remote. Saan? Sa remote. Ha? Itom. May itom. Tanggibutan. Asa? Nandiya ba? Tanggibutan mo itom. Harapit. So kay Boss Mardo, yan. Yan na, isa tayo taro. Kita lang dyan. Yung ito. Ano yan? Modification ko. So hindi na tayo magano dyan. Wag na pag-usapan yan. Okay, yun importante natin. Importante. Uy, nga pala, na-modify ko rin yung mid at high frequency. Yan. So, kaya tayo 1 kilohertz. So, dito na tayo sa mid frequency. Ba't walang output? Tama ba to? Cut off. Ayan, tapos ito. One kilohertz ba to? 1 kilohertz. A little bit off yung mid frequency. Madali lang i-fix yan. Ay, hindi pala, sa probe ko pala. Nag-doubt ako. Sa probe ko lang pala yan. Ayan, so it's a prank. Uy, symmetry pa rin. Nagduda tuloy ako. Sirain pala ito yung ano ko. Ayan, test probe. Ang daming amplifier na na-repair dito. Ayan. Okay. Symmetry at 1 kilohertz. Make sure. Saan yung counter dito? Counter. Yan, counter.
channel 1. Ayan o. 995 hertz. Counter off. Ayan. So let's check at higher frequencies. Boleh dah tapi. Ha? Kamu dah sudah selesai? 10K. 10K. Kamu terus ya. Maganda pa rin yung face niya. 10K. Syempre crossover. Cut off niya here is 9K. So expected mag cut off yan. 10K. 9K. MGA 13009. Next is yung high. Ayun, symmetry pa rin. Ito. Ini mana sampai payat? Sige, pakita. MGE MGA 13009. 13009. Ay, sakuha mo na. Supply mo na. Supply kan? 309. Ay, naku, test probe. Okay. So, ayan. Symmetry. Ayan, oh. So, low, mid, at high. Symmetry, balance output. Ayan. Uy, taas na ng video, Edward. 22 minutes na. Okay. That's it, guys. So, ito. Pwede pa natin palitan to yung mga gagandang mga IC. At saka itong mga polyester, pwede mo papalitan na mas maganda. Depende na lang kay customer kung anong gusto niya modification. So, para sa akin, okay naman yung mga green. Audio grade yan. Kahit nga yung mga original gumagamit din ng green na polyester. And siguro yung mga IC na low noise, yung mas mahal, pwede mong ibato dito. At saka dito. Ito, so far so good. Ano naman o? Very smooth. Nga lang, sirain yung test probe ko. No? No, ano yun? Oh, pabo. Pabo. Okay, guys. May pabo dito. May pabo kasi. So, ayan. Kita pa yung ano ko. Turmeric. Okay, guys. Thank you for watching Fido Tech YouTube channel. And don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for future video updates. Okay, Edward. Kiki. Powered by Kiki. Bush.